Kamusta ulit kayo? Sama-sama ulit tayo ngayong araw. Ipapakita ko lang ulit sa iyo at i-share ang aming gagawin ni Di. Gagawa kami ng patuyuan ng aming mga kahoy kasi 'di ba minsan kapag nangangahoy sa gubat, meron namang tayo mga kahoy na nakukuha na hindi pa ganun tuyo. Kaya ayan, nagkakabit kami ngayon ni Di na gagawin naming patuyuan ng aming mga kahoy na kinahoy sa gubat. Ayun siya. Yan. Kanina pa ni Di inumpisahan. Medyo late na kami nakapag-umpisa kasi may pumunta dito sa bahay kanina. Nakakatuwa naman yung kapitbahay namin doon sa kabilang bahay namin dati. Pumunta siya dito. Shout out sa'yo Ate Umirabo, sa kay Mama. Wala lang, bumisita lang sila dito sa amin, ng kapitbahay lang. Salamat sa pagpunta nyo dito. Tapos ayan, at pakita ko ulit sa inyo yung last na ginawa ni Di dito sa ating hugasan ng mga pinggan. Yung sabi nga dito sa, ang iba ang tawag ay banggira. Banggira ba? Dito sa amin banggirahan ang tawag. Ayan na. Nadagdag na ni Di na nilagyan niya ng mga ganito. Oh. Yan sa gilid. Pero sabi ko kay Di, tama nang dun lang niya sa dulo lagyan ng parang pinakangharang din do na tulad dito. Dito wag na kasi malaking bagay din na kapag may ipinapatong ka. Imbes na papaganyan ang pagpatong mo ng mga gamit, medyo nagaganyan mo pa sa labas. Kaya sabi ko kay Di, tama nang wag na niyang lagyan dito ng ng harang para mas okay kapag may inilalagay tayo. Tapos ayun, ipakita ko sa inyo ding pinagkaaremuhunan din namin ni Di na sabitan ng aming mga gamit dito sa kusina. Ito yung galvanized na galing sa mga yun din yung steel matting. Galvanized sa steel matting. Ito yung galing sa mga steel matting mga kagala o yung mga pinagputulan ng mga sobra. Ayan. Iniuwi ni Di dito sa bahay kaya ang ginawa ko naman, kita nyo baga? Ginawa kong sabitan ng aming mga aburluloy dito sa kusina. Kaya ayan, isang straight na siyang nakasabit dyan ng maayos. Ganyan na siya. Ayan. Itong aming pangcamping na to kapag namumundok, inilagay ko na rin dyan kasi minsan kapag may mga niluluto akong mga simple lang na kunyari pag-iinit lang ng tubig, noodles, pagpiprito. Pag tinatamad ako magdikit ng apoy dun sa aming kahoy na yon, dito na lang ako nagluluto. Dito sa aming maliit na lutuan, ang gamit namin ay butane. Kaya dyan ko na inilagay yung aming pang-camping-camping na yan. Oh. Yan. Ba't ba ito'y malayo? Dito dapat ito. Kaya dyan ko na inilagay yung aming pang-camping-camping na yan. Oh. Tapos ayan. Oh, diba? Nakaminus na naman kami sa pagbili ng mga sabit-sabitan. Kasi isang straight na siya na ganyan lang. Ayun ngayon galing sa steel matting. Oh, ganyan itsura niya. Teka nga, tanggalin ko itong isa. Ayan oh. Oh, di ba? Oh. Naisip namin ni Di na pwede pala yan. Sabitan ng mga ganyang aburluloy na yung nagamit sa kusina. Tapos ito yung aming lutuan sa kahoy. Nakita nyo na yan dati. Yan, kagagawa lang ni Di kanina. Dinagdagan ng paghihibo kasi nga yung iba, kapag natitikal na siya, medyo nahuhulog ng bahagya yung kanyang mga ikinapit dito. Kasi syempre sa init din, medyo nalalaglag talaga ang iba niyang lupa. Kapag marami-rami nang nahuhulog, dinadagdagan na ulit ni Di. Kaya ayan, bagong hibo yan. Tapos ayan, yung iba namin mga kaldero, kawali, dyan ko na inilagay. Dyan ko na istilansan. Yan. Tapos ayun yung kawali sa taas namin. Ayan, meron pa kaming sili dito ang ganap. Oh. Oh. Dito mga kagala, talamak dito ang siling labuyo. Kaya walang problema. Naglagi ako nagluluto ng chili sauce. Kaya yan ay nakuha lang sa gubat. Ay di inilagay na namin dyan para kapag nahinog, okay na gawing chili sauce. Yan. May ipagpapatuloy na ni Di yung aming ginagawa dito. Ayan, dito mga kagala, walang problema ang panggatong kapag nagluluto. Pero na lang kapag umulan, tulad kagabi, magdamag umulan. Wala kaming gatong. May naiba kami na gatong na sariwa pa, kaya gagawa ni Di ng dito. Para matuyo siya, para habang nagluluto sa baba, matutuyo na yung mga gatong naming
Yan, ito na yung ating mga kahoy na ilalagay natin doon sa taas na ginawa ng aming lagay ng patuyo ng mga kahoy. Pinutol-putol ko lang siya ng ganito kahaba, sakto lang doon sa lagayan niya. Kasi para hindi naman baka mapasubra dito, para hindi mag-ano sa mukha mo. Sumagi-sagi sa mukha mo. Kaya kung gaano kahaba yung lagayan niya, halos ganun din kahaba yung pagputol ko nitong mga kahoy na isasalansan natin doon sa taas. Kaya tara, isalansan na natin. Yan. Hindi naman siya ganun karami kasi nung kailan lang kami nangahoy nga, yun yung medyo mura pa. Mga ano yan, puno yun ng sinturis or dalandan. Yung kahoy na yan, masyadong maano yan, malingas kung tuyo-tuyo na talaga siya. Hindi pa naman siya ganun katuyo, kaya tutuyuin natin dito sa taas sa ginawa ni Di. Yan, ganyan lang yung ginawa niya. Tama ng 2 sahig dito nang mas madaling matuyo yung kahoy na ilalagay natin. Tara, ilagay na natin. Ayan, ayan na siya. Halos dito ko lang ilagay sa bandang to kasi nga para yan yung mas tapat na tapat ng ating lutuan, ng ating kahoy. Ngayon kahit medyo maulan, pwede na kaming mangahoy ng mangahoy kasi nga kahit mura pa or basa, pwede natin siyang ilagay dito. Di ba okay? Kaya itsura niya sa ano. Kukunti pa lang siya. Pupunuin na lang natin, at least hindi na nga nakakatamad magkahoy kahit na maulan. Ganyan lang siya kasimple. Okay na. Ganun lang kabilis. Okay, yun lang mga kagala. I-share ko lang sa inyo ulit ang aming ginagawa ngayon. Basta may pagkakataon na ako at sinisipag mag-vlog-vlogan. Sinisipag ako mag-video-video. Kinukunan ko para makita nyo rin, para yung mga nakakamiss lang sa probinsya, buhay probinsya. Kung namimiss ninyo, para makita lang ninyo, parang sumasariwa sa inyo yung mga panahong ginagawa nyo noon. Nakasalukuyan na para sa amin nasa probinsya ngayon, na nakatira dito, ay ginagawa pa rin namin hanggang ngayon. Piliin mo para mas praktikal laging buhay para mas makatipid ka kung ikaw ay nagtitipid. Yun lang, kami tulad namin nagtitipid kami, isayang naman. Kaya lahat ng paraan na makakatipid dito sa probinsya, ginagawa namin para yung ibang kung magkaroon man kami ng pera, magagamit sa mas ibang kapaki-pakinabang. Diba? Okay, yun lang mga kagala. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!